OFW na scam ng 5 milyong piso. Nako, retirees na naubos ang retirement fund dahil nalugi sa negosyo. Call center agent na may 200,000 na utang sa credit card. Grabe naman. Ang question, gusto mo bang maiwasan ang kanilang pagkakamali? Kung gusto mo maiwasan, tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, also known as Mr. Chink Positive. Thank you very much for tuning in and joining me in this session. Ang pag-uusapan po natin dito po ngayon is the top 10 biggest money mistakes. Pero bago natin pag-usapan yan, don't forget to subscribe in this channel. Pag nag-subscribe po kayo, don't forget to click the bell button. Isama nyo na rin pati yung all. Pag may mga bagong videos ay mapapanood nyo po kaagad. Okay, let's get right with the topic. May kasabihan nga na sa huli parati ang pagsisisi. Alam mo, it pains me to really see and witness yung mga taong talagang lumalapit sa akin for coaching and counseling po, nag-i-email po sa akin dahil naubos po ang kanilang pinaghirapang pera. Lalo na pag humihingi po sa akin ng tulong, nako, paano ko mababayaran yung 100,000 at 1,000,000 na utang nyo? Alam mo, I always often tell people, prevention is better than cure. Kaya kung gusto nyo maiwasan ang mga pagkakamali, huwag kayong bibitiw at ito lang request ko, tapusin nyo po hanggang dulo. Kasi yung dulo po talagang pinakamahalaga. Kaya nga kung ikaw isang OFW, professionals, homemaker ka man, ikaw isang housewife, nako, dahil sa video na ito, promise, I will help you to save millions of your hard-earned money. So ano po yung top 10 biggest money mistakes na pinagsisihan ng karamihan ng tao? Number 1 is this. Sobrang gastos na wala sa budget. Sobrang gastos po. Ay syempre, pag magastos, anong result? Walang ipon. Now, especially ngayon tong quarantine period na ito, na alam mo na, na-appreciate mo na ang halaga ng ipon. We are saving money for times of difficulties and challenges. Tama nga kasabihan ng ating mga matatanda, kung wala kang sinuksok, wala kang dudukutin. One of the, kasi talaga, ang reason talaga kung bakit talaga tayo nag-iipon is for us, di ba? To save for a rainy day. Ito na po yung rainy day. Kaya nga, very important po na huwag tayong gagastos pag wala sa budget. Pag gumastos ka, wala ka sa budget, wala kang ipon. That's number 1 mistake. Number 2 mistake. Biggest money mistake na pinagsisihan ng karamihan is this. Nangungutang para ipambili ng luho. O yan. Ako na po ang makikiusap po sa inyo na wag po kayong uutang para iilagay lang sa luho. Dahil tiyak po na talagang mahihirapan po kayo. Ano po yung mga luho? Di ba? Yung mga luho na alam mo naman, hindi mo naman talaga kailangan pero gusto mo lang. O kakain ka sa labas. O sige, kung kumain sa labas, i-cash mo. Huwag mo na i-credit card. Kasi pag credit card mo yan, maniniwala ka. Oo, gastos ka ng gastos. Di ba? Swipe, walang aray. Di ba? Bili ka ng, appliances. Swipe, 12 months, 0, walang aray. Bili ka ulit. Swipe, walang, pagdating ng billing statement, aray. Ayun. Yun po ang problema. Pag tayo po ay bumili na wala po talaga sa budget at the same time napupunta lang kasi inutang mo dahil sa luho, yun po nagiging problema. Ngayon, may isang lumapit po sa akin na sinabi nga, paano daw niya babayaran ang kanyang appliance loan na cellphone. Oo. Ang binili niya, 50,000 pesos worth. Ang charge sa kanya, magkano? Almost 3,000 pesos per month. And then 3 years to pay. Ay, grabe talaga. Naawa nga talaga ko, pero sinabi ko kasi ngayon community quarantine, walang perang pumapasok, hindi na niya kaya magbayad. Number 3 po, third mistake, biggest money mistake po ng pinagsisihan ng tao, nasisilaw sa nakakatuksong promo. Yes! Hiwasan po natin na mahikayat po ng mga promo, talagang uubos ng ating pinaghirapang pera po. Diba? Like for example, yung po sinasabi na 12-month na 0 interest. Ay, nako. Buy now, pay later. Yes, di ba? Ay, grabe naman. Tapos, ano po nangyari? Buy now, suffer later. Yun po, yung mga nakakahikayat na mga promo. Yun po, isa pa rin nakakapatay talaga. Di ba? Kasi imagine mo, bumili ka ng cellphone, 3 years mo ang payment mo, ika-second year, mag-upgrade ka na ulit na hindi pa bayad ang utang mo, hindi pa tapos ang bayad ng utang mo. Antindi nun. Let's go to number 4. The fourth biggest money mistake na pinagsisihan ng tao is what? Huwag kang pumayag na maging co-maker. Ay, nako. Yun. Pag ikaw ay pumayag ka maging co-maker, tsak na tsak ko na pagsisisihan mo yan. Never co-sign
for a loan or what we call as a what? Yung parang sinasabi, o sige, gagarantor ko tong taong ito. Ay, nako, ang problema, pag hindi siya makabayad, sinong habulin? Ikaw ang hahabulin. Pag hindi makabayad yon. The fact is, ito lang. The fact is, friendly yan pag nangangailangan. Nako, pagka hindi ka na kailangan at nakautang na yan, unfriendly na yan. Ay, maniwala ka. Ang dami ko nang in-unfriend. Nang dahil dyan, ang daming masisirang relasyon. Let's go to number 5. The fifth biggest money mistake na pinagsisihan is what? Gamitin ang credit card pag hindi kailangan. Oh, yun. Pag ginamit mo yung credit card mo na hindi mo kailangan, pagsisisihan mo talaga yan. Oo. Tandaan po natin na hindi po natin dapat ang gamitin ang credit card po natin pag wala tayong pera. How will you know na talagang tama ang paggamit ng credit card nyo? Simple lang. Paggamit mo ng credit card mo, at the end of the month, you pay everything in full. Walang minimum. Walang yung 12 months, ay yung tinatawag na yung may balance. Kasi pag may balance ka, may interest na po yun. Lalaki pong interest. That's another mistake. Let's go to number 6. 6 money mistake po na pinagsisihan. Ipinaglabang ang perang kinikita. Ayan. Walang masama naman kung gusto nyong yung parang yung hashtag na feeling blessed, wala namang problema kung kaya mo. Pero, kung alam mo naman motibo mo, ba't ka nagpo-post ng mga bagong gamit, bagong ganito, bakit mo, alam mo kasi minsan, talagang lahat po tayo, kasama na, ako na mag-admit, may yabang talaga tayo eh. Kaya alam mo, very important po, tatandaan po natin na maging humble po tayo, pag tayo po ay biniyayaan ng Diyos, ng ating mga blessing, hindi na natin kailangang ipagpakita pa yun, di ba? Alam na ni Lord yun, di ba? Alam na. Let's go to number 7. The 7th biggest money mistakes na pinagsisihan ng tao is what? Mag-shopping kapag masama ang loob. Nako! Pag nag-shopping ka na masama ang loob mo, tsak na hindi mo makukontrol ang sarili mo sa paggastos. Di ba? Siyempre, alam mo, pag masama ang loob mo, you tend to, parang think, not clearly ba? May mga bagay kang pwedeng gawin na pwede mong pagsisihan at in the end, maniwala ka. Lalo na, ito lang pag ikaw, pumunta ka ng supermarket, nagutom ka, ay maniwala ka. Ay mas marami ka mapapabili kasi gusto mo to, di ba? Ganun din. Pag pumunta ka na restaurant, nagutom ka, ay naku, mas mapapalaki ang order mo. So, wag kang magsa-shopping, di ba? Kung masama ang iyong loob. Let's go to number 8. 8 biggest money mistakes na pinagsisihan po, yung magpautang sa mga taong hindi marunong magbayad. At alam nyo na yan. Iwasan po magpautang po sa mga taong na hindi po makakaalala tuwing katapusan, di ba? At the same time, hindi nagbabayad dahil bigla nagkakaroon ng amnesia. Nakakalimot na po. Ay, nako. Kung kayo po ay nagpapautang sa mga taong hindi marunong magbayad, maniwala kayo. Parati na lang, malulugi ka, mauubos ang iyong pera. Kasi nung nangungutang, napakabait. Nung ikaw na maniningil, sila na ang galit. Yes! So, as much as possible, huwag na tayong magpautang. Number 9. Number 9, money mistakes po na pinagsisihan po ng tao, makipagtransaksyon sa mga taong kaduda-duda. Ito lang po This is a rule. When you don't feel good, when you are in doubt, huwag niyong pasukan. Huwag ka makipagtransaksyon kung may kaduda-duda ka. Huwag ka masisilaw sa pera. Yun po, pag ikaw ay nasilaw sa pera, dahil nagtiwala ka lang, chances are maniwala ka magsisisi ka. Magtiwala ka lang sa mga taong kakilala mo na alam mo na may magandang reputasyon, na alam mo na may kakayanan, na alam mo hindi ka sisirain. Yung may historical na kayo, di ba? Ay dati na pagkatiwalaan ko na to, nagsoli to. Dati nakasama ko na to, nagsoli to. Hindi porket kakilala rin po, kasi sa totoo lang, yung minsan ang mga taong kakilala po natin, ang pwede pang manloko at manggancho po sa atin. Tama? Kaya nga, makipagtransaksyon lang sa mga taong tapat at huwag sa mga taong kaduda-duda. And number 10. Ito yung pinakahuli. Nako, wag kayo mag-tune out. Sayang po. Ito po mag-save sa'yo ng milyon. The 10th biggest money mistake na pinagsisihan po ng tao is this. Mag-invest sa mga bagay na hindi naintindihan. Yun po. Ay, nako. How many times I saw and witnessed, di ba, yung mga OFW nga na scam na 5 million. Retirees, nag-save ng pera, milyon, nag-open ng restaurant, nalugi. Diba? Or if not naman, isang empleyado sumali sa mga pyramiding, diba? Pyramiding na pyramid na scam.
Kaya iwasan po natin mabiktima ng mga scam. Dapat lihitin mo, dapat ang pasukin po natin mga investment. Kasi sa totoo lang ito lang. Kung may nag-o-offer po sa inyo, ay wala kang gagawin, i-invest mo lang pera mo, bibigyan ka namin ng 5% to 10% interest per month, and you will kubra for the rest of your life. Be careful. Lalo na sa panahon po ngayon, ang dami pong nananamantala. Maniwala po kayo. Kung ikaw ay OFW, makinig po kayo sa akin. Sa hirap po ng buhay ngayon because of this health crisis, naging financial crisis, naging economic crisis na po. Marami pong ikang lalabas na mga scam. Kung hindi nyo naintindihan, please lang, yan pakiusap ko, huwag nyo pong pasukan. Pakiusap lang rin po, i-click na rin po yung like button, i-click na rin po yung like button kung nagustuhan nyo po yung content na ito. As I always say, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Congratulations kay Chinky Tan. 500K. Wow. Gawin natin yan times 5. Yan ang gawin mong goal. Kaya dapat marami pa mag-subscribe kay Chinky Tan. Click, subscribe. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.